Boyeng Rimulya, fake news ka pala. I don't know kabibig ha, pero ang ICC spokesperson na si Dr. Fadiel Abdallah nagkomento hinggil sa di umano'y warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Wala daw. Wala, no. ICC news can be found only on ICC official communications channels and press releases on the confirmation on the arrest warrant from the ICC against Senator Roland Bato de la Rosa. So wala. Walang arrest warrant. Yan ang sabi ng ICC spokesperson. Isaan pa niyang galing yung istorya ni Boyeng Rimulya na very confident siya. Na sabi niya, oo, meron nang pinalabas na ICC warrant of arrest. Diba? Pati nga ang DFA. Ha? Nagsalita na rin na wala. Walang warrant of arrest, mga kabibig. Bakit? Ano ba nangyari, kabibig? Diba? Ito ang sabi, mga kabibig, nasa ba yun? The Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in The Hague clarified that they have not received any warrant of arrest or related documents from the International Criminal Court amid reports that an arrest warrant has been issued against Senator Roland Bato de la Rosa. Pero alam mo, kabibig, posible ding merong warrant of arrest. Remember, nung Katangol Duterte, sekreto yung pinasabog nila, na-shock na lang tayo. Diba? Hindi pinaalam ng tao. Tapos, yung find out ni Senator Amy Marcos, wala parang red notice. Sila lang ang nagdakip kay Pangulong Duterte. Yung mga group effort, mga kabibig. Diba? Alerge, no? Nakita nyo naman na, sabi na ng ICC spokesperson na walang ICC warrant. Yung ICC warrant na yan ay makikita yan sa ICC official communications channels and press releases. So, wala namang press release tungkol sa ICC warrant of arrest para kay Bato de la Rosa. E di na napahiya si Boyeng Rimulya. Sabi ng iba, dapat ba talaga si Boyeng Rimulya naging ombudsman? Fake news peddler siya. Halak. At bakit si Boyeng Rimulya? Bakit siya ang nagbalita? Iba na ba? Hawag ba niya ang Department of Justice at Ombudsman? Dalawa na ba ang function niya? Kasi parang he cannot let go as Secretary of Department of Justice kasi itong mga istorya na ito, itong warrant of arrest sa DOJ to at DILG. Sinumpalpal din siya ng DILG na wala kaming receive na red notice from Interpol na dakpin si Bato de la Rosa. Ang tanong, saan galing ito? Istoryang ito ni Boyeng Rimulya. Nako, sabi pa ng mga netizen, tutukan ninyo parati ang bagyong hinayupak kayo. Super bagyo, ayan yung bato pag kinaladkad ng baha, yan ang bahayan, kawawang mga tao. Grabe naman, ang issue ngayon ay tungkol sa bagyo. Bakit si Bato ang naging trending? Diba? Hindi pa tayo nakamove on sa flash flood sa Cebu. May bago na namang istorya para pagtakpan ang baho at ang nangyari sa Cebu tungkol sa flood control projects. Si Bato talaga ang pantakip nyo sa issue. Uy! May nangangamoy fake news na naman. Mas mabaho pa sa etsyas ng opisina ni Boyeng. Grabe si Ombudsman, nililigaw niya lang isip ng tao para pansamantalang malilihis mula sa flood control. Chismis lang pala. Chismoso talaga tong si Boyeng from Joy 540. Si attorney yung nagpakalat niyan, nag-act na prosecutor against PRRD, pero hindi naman yan tinanggap ng ICC. Yan ang attorney. Kunti pala ang nagpa-chika. Wala sa list si Bato, pero dadakpin diretsyo katulad ni PRRD. Nako, ang gobyerno ng Pilipinas puro na lang ICC. Wala ba kayong awa sa mga taong namatay, sa mga pamilyang nawala ng bahay, sa mga taong nasira ang bahay dahil sa bagyo at baha? Excited lang si Rimulya na makapaganti kay Bato. Uy, ano ba naman yan? Gantihan ba talaga? Matindi ang intel ni Bonjing. Kahit yung nasa CPU pa ang computer ng ICC, nalalaman na niya ay ganun ka-powerful si Boyeng. Diba? I-release naman nila ang katarantaduhan dyan sa mga corruption sa flood control ghost project.
Talagang fake news pala yung si Boyeng talaga. Sabi niya confirm na meron pero wala pala. From Clayton Miranda Muraring. Pero hindi natin alam, baka meron talaga. Diba? At itong mga ahensya nito ay nag-deny lang. Diba kabibig? Oh, yan ha ang istorya ngayon ha. Sabi ng ICC, wala. O eto ha, ito ang pasabog ni Congressman Kiko Barsaga, ang kanyang interpretasyon hinggil sa di umano'y arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Congressman Barsaga's speech on the arrest of Senator Bato de la Rosa. Panoorin natin at himay-himayin natin kung tama ba itong mga argumento, kung tama ba itong speech ni Congressman Kiko Barsaga. Nako, watch this video. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos has also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power, for our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Yun na nga kabibig. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga, planong arestuhin ni Pangulong Marcos ang lahat na kayang mga kalaban sa politika. Kaninang umaga, naglabas siya ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, kakampi ni dating Pangulong Duterte. Ngunit hindi yan magtatapos. Plano ring Marcos administration na ipakulong sina Senator Bongo, Villanueva at Marcoleta. Hoy, totoo ba to? Grabe naman to. Grabe ang intel ni Grabe ang intel ni Kiko Barsaga. Pati si Senator Bongo, si Marcoleta at Villanueva gustong ipakulong ni BBM, Marcos administration. Nako mga kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Nakabahala ito lalo sa mga supporters, di ba? Ito ang komento nila ha. I was born during the martial law. This was exactly what his father did to his political opponents. History repeating itself. So Marcos will eventually be deposed as well. Oh, he's copying what his parents did. So what's next? Martial law na ba? Hala. Dapat ang mga adik at magnanakaw ang kabanang bayan ang makulong. We shouldn't just be keyboard or keypad warrior. Let's all come and join forces with INC members. Baka nagrally ang INC kasi alam nila na pwedeng makulong si Marcoleta. Kasi sabi ni Kiko Barsaga, ngunit hindi pa yan nagtatapos yung warrant of arrest ni Bato. Baka ito yung panimula ni BBM. Plano rin daw ni BBM ng Marcos administration na ipakulong sila Bongo, Villanueva at Marcoleta. Baka ito ang rason kung bakit mag-arali ang INC. Kasi hindi naman lahahayaan na makulong si Marcoleta. Di ba kabibi? Ay nako, hindi tanga ang mga taong inakusahan niya, baka siya naman ang balingan at mapadali ang tenure niya bilang presidente. Nako, parang nakikita natin ba na ang gulo-gulo ng Pilipinas? People power na agad, wag nang antayin ang posibleng martial law. Martial law is coming, father like son. Ano sa palagay ng kabibig, magkaroon kaya ng martial law ang Pilipinas? Kaya ipapariso yan si Senator De La Rosa dahil may plano siya na ibalik ang bitay sa mga taong magnanakaw, mga buwaya. Natakot sila, baka kasali sila, mabitay. Kaya inunahan na si Bato, ipaaresto yan na ang batas ng Pinas. Ngayon kaya Tagaluson, mag-people power na kayo. Huwag na kayong magdalawang isip, huwag isali ang mga taong walang ginawa, kundi manira lang sa lansangan. Lusobin nyo kung saan yung kabibig. Pwede din ang reaction ni Leogardo Casanova, baka pwede din siya kasi takot yung mga magnanakaw. Talagang ang sabi ni Bato, bibitayin ang mga yung mga politiko na may kaugnayan sa Kurako, plunder cases at mapatunayan talagang nagnakaw, bibitayin. Baka doon sila takot kabibig. Kaya inunahan nila si Senator Bato de la Rosa. Ay kailangan si Bato na mapunta sa ICC. Kasi kung magkaroon ng resolution at maraming agree dyan, ay delikado tayong mga politikong mga nagnanakaw. Posible kabibig. Ramdam ko, posible yun yung mga posibleng mga rason nila ba? Diba? Ito pa dapat umaksyon ng taong bayan, sabi ni Efren Familaran. Ito pa,
Mas masahol pa sa kanyang ama kasi ang ama niya sobrang talino, ang anak niya sobrang bobo. Uy, sabi ni Rolando M. Danduan Jr. It is not issued by the court in the Philippines. Understanding the difference will make it better. Yan. The apple doesn't fall far from the tree. Yan ang mga komento ng ating mga... Ikaw, kabibig, ano ang inyong mga haka-haka opinion?